Okay, simulan natin ang ating Teka Moment. Unang-una dyan, usaping MRT tayo. Dahil alam nyo ba na wala munang MRT fare hike ngayong Oktubre. Ito ay ayon kay DOTC Secretary June Abaya na hanggang November ay walang hike. So, good news to. Dagdag pa niya na ang pagtaas ng pamasahe kasi may plan na to sobrang tagal na since 2011 pa pero hanggang ngayon pending pa siya. Yung decision kasi hindi lang siya nakadepende sa DOTC. Ito ay ayon din sa Cabinet Economic Cluster. So, ibig sabihin, maraming mga factors na kinoconsider dito. So, as of now, wala pa naman daw go signal dun sa economic cluster na yon. So, up until now, gaya nga na nabanggit ko, since 2011, pending pa rin po siya hanggang ngayon. Napakalaking bagay kasi nitong MRT and even LRT. Ang MRT, every day 580,000 na mga tao ang binabiyahe niya. Ang LRT 1, Line 1, 400,000, samantala ang LRT Line 2 ay 200,000 naman. So if ever, pag naipasa na itong hike na to, yung MRT, kasalukuyan kasi, yung range ng price na is from 10 pesos to 15 pesos. Pag naipasa yung hike, from 11 pesos to 28. Okay, so yun yung update as of now. Pero yung good news dyan, hindi pa siya, wala pang go signal from the economic cluster. Alam mo, Jules, sa'yo, kung abangan yung pagtaas ng pamasahe dyan, ang gusto kong abangan yung improvement ng MRT. Yun naman yung gusto ng Oo, lahat. kasi alam mo, kapag nagkaroon ng sira, aberya lahat eh. Dahil ilang passengers? Almost 500,000? 580. 580. For EDSA alone. Okay, isa pang good news, doon naman sa mga kababayan natin sa Albay, maraming salamat nga pala sa mga Joe dyan, o yung mga kaibigan nating mga Amerikano dahil nagbigay ang USAID ng 4.4 million pesos para sa mga evacuees dyan sa may Albay. Kung maalala ninyo, dahil nga itinaas sa Alert Level 3 ang nag-aalburutong Bulkang Mayon, ay yung mga nakatira sa mga 6-kilometer danger zone ay nakatira ngayon sa mga paaralan doon. So ngayon, nagbigay ang USAID at saka ang World Vision sa mga areas ng Ginubatan, Kamalig at Daraga ng mga hygiene and non-food items para sa mga pamilya sa evacuation centers. Maraming salamat po at sana tuloy-tuloy lang yung tulong at sana naman sa may pamahalaan ng Albay, lokal na pamahalaan ng Albay, magkaroon rin sila ng mga long-term solution o mga relocation sites para hindi na naninirahan sa panganib itong mga kababayan natin sa Albay. Pero kasi sinasabi nga nila doon, Audrey, nahihirapan yung mga kababayan natin sa Albay na iwan talaga yung nakasanayan na nila. Pero syempre, nag-iiba po talaga ngayon ang sitwasyon. Medyo delikado kung kaya't sana po ay lahat tayo ay sumunod sa rules and regulations ng ating local government unit dyan sa may Albay. And moving on, good news para po sa mga mahilig kumain ng gulay. Sinabi po ng DA service na some vegetable prices went down. Cabbage, tomatoes, and eggplants prices went down 10 pesos per kilogram this week. At ngayon po ay binibenta sila at 50 pesos per kilogram. Yan po ang sinabi ng Agriculture Department's Agribusiness and Marketing Assistance Service. Ang sayote naman po ay prices also lowered to 25 pesos per kilogram. 5 pesos po ang binaba. Ang Pechay Baguio naman po was sold at 40 pesos per kilogram. Ang ginger at 140 pesos per kilogram. Ang dalawa pong gulay ay nag-cut ng prices from 20 and 60 pesos respectively. Ang meat and fish products prices naman po ay syempre nag-retain pa rin ang kanilang presyo. Pork ham and pork liempo still sold at 190 pesos per kilogram at 200 pesos per kilogram naman ang pork. So ang pork ham po ay 190 pesos at ang pork liempo naman po ay 200 pesos per kilogram. Fully dressed chicken sold pa rin po at 140 pesos per kilogram. Medium eggs at 5 pesos and 50 centavos. Medium bangus also remained at 130 pesos per kilogram at ang tilapia pa rin po ay 100 pesos per kilogram. So ayan po, para sa mga mahilig kumain ng gulay, very healthy, no? Ay bumaba po ang mga presyo. So i-check na lang nila sa mga kanilang mga favorite supermarkets. Ayan, Okay. napakagandang balita niyan. Misalo na yung pork ham. Naku, nalalapit na nga ang Pasko. Maganda at bumaba ang presyo. Bawal kay Audrey ang pork ham. Bawal kay Audrey yan. Pero ito naman, usapang sports. Kahapon nga po sa Smart Araneta Coliseum ginanap po ang Game 3 ng UAAP Season 77 Men's Basketball. At it's Game 2. At nanalo nga sa score na 62-47 ang NU laban sa FEU. Talaga namang hindi nagpatalo ang NU. At ang nagpapanalo nga daw sa kanila itong si Troy Rosario, si Cobuntin, tama ba Audrey? Alolino, Aroga, Alejandro, Diputado, Neipes, Havelona, Betaine at Perez. Sila po Ano yan, full team effort. Oo, tama. Full team effort naman yung ginawa. Full So team effort FEU siya. and NU ang naglalaban. Yes. So ilang games to? Ilang Best of 3, so Best all of 1 na three. ngayon.
Kailan yung susunod na laban? Sa October 15, Okay. sa ano na, SMX, sa MOA. May MOA. MOA So, Arena. October 9 pa lang ngayon, meron pang 6 days or almost Yes, a week, ano? almost a week, oh. At alam nyo ba na isa nga daw to sa pinakamaraming crowd dahil... Yesterday, no? Yesterday, dahil sa NU daw, as early as 12 noon, wala na daw pasok sa NU para daw Wow, para makasuporta yung mga mag-support. estudyante. Tsaka ang sa NU, di ba, laban na nag-place ito. din sa cheer dance First competition? sila, first. Sila yung Champion champion. sila. Wow. Pero kasi ang Lakas tagal ng naman NU bago ngayon. nakarating uli sila sa finals. So, Pero lagi decades. ring nakakasama ang NU sa cheer dance. Sa Pero cheer ito, dance. first time nila ulit After 40 after years. 40 decades, years. yes. For- Pero alam nyo, may mga nagtatanong, bakit ang tagal naman ng kasunod nung yung Game 3? Ilang araw, 6 na araw yung ano. Because yung mga malalaking mga venues, Araneta at saka MOA Arena, hindi sila available dahil may mga sunod-sunod na concerts. Okay na rin yun para makapag-practice sila ng mabuti at makapag-rest din. Okay. Alright. Napakagandang balita at napakagandang laban. Abangan natin yan next week, no? 15. 15, 3:30. Alright, good luck sa NU at syempre sa FEU.